So hi mga Kabs, kumusta? Sana sa buting kalagayan at manulusog pangatawan. TJTV mo pala ito. Kung hindi ka pa naka-follow, naka-subscribe, ano pang hinihintay mo? Subscribe, follow my YouTube channel, Facebook page, TikTok account, at i-like and share. Tara, umpisa na natin topic, ang video. Let's go! Grabe naman to. Ang nakakalungkot na balita, ha? Alam nyo kung bakit nakakalungkot? Kasi ang Pilipinas ranks at the bottom of new PISA test on creative thinking. Rank number 64 ang Pilipinas, mga Kaps. Ganun kalala ang ranking natin. Ano ang nangyari sa creative thinking ng mga estudyante ngayon? Ha? Ganun kahina ba ang pamumuno ng dating Vice President nung siya ang nakaupo? Ha? Nung siya ang nakaupo ngayon na DepEd Secretary, grabe naman, number 64. Ito ang sabi, ha, ito ang sabi. Filipino students have one of the weakest creative thinking skills in the world. In the world, my goodness, grabe naman to. Based on the newly launched global benchmarking test, 15 years old students in the Philippines scored 14 points on average in newly introduced creative thinking assessment of 2022 cycle of the program for International Student Assessment or PISA, placing the Philippines in the bottom 4 among 64 countries. Ha? Bottom 4 sa 64 countries, bottom 4 ang Pilipinas. What happened sa ating mga kabataan? Ha? Ganun ba kahina ang educational system? Ganun ba kahina? Grabe ang papa! 64 countries. Nasa pang 64 pa tayo? Bottom 4 pa? Ha? What is this? Anong magandang solusyon dito, ha? Tapos, ito naman na countries that landed in the top 5 are Singapore, with student average scoring being 41, Korea 38, Canada 38, Australia 37, New Zealand 36. Wow, ang layo. Ang layo natin, guys. 15? Ilang yung kanina sa Philippines? 15, 14 points? Oh my goodness, ang baba. Ang layo natin sa mga countries na to. Kailangan i-improve talagang educational natin ngayon. Kasi, ano mangyayari sa mga estudyante natin? Hindi na competitive. Oh my goodness. Eto pa. Besides Singapore, all other Southeast Asian countries who joined the creative thinking test, such as Indonesia, Thailand, Brunei, Malaysia, and Thailand, scored below the OECD average. Pero, Pilipinas pa rin ang pinakamababa. Ha? Above pa rin sila sa Pilipinas. Ganon kalala ang nangyari sa Pilipinas. Anong dapat natin gawin, ha? I-improve po natin ito. Ha? BP Sara, anong ginawa mo? Bakit ganito na ang education system natin? Ganito na mga estudyante. What happened? Sana, maayos natin ito. Kasi, para to sa future ng Pilipinas, sa future ng mga kabataan ngayon, sa future, talaga, sa future ng ating bayan. Kasi, kung ganito tayo kalawis, hindi tayo competitive sa education, ano pang ilalaban natin ito? Itong pinaka-isa sa kailangan natin, ha? To compete. Ha? Ito, kahit sa ibang subjects pa yan, kahit sa math, sa science, kailangan lahat tayo, Pilipinas pa rin dapat.